So tayo po yung magbukas na ng ating Bibles, Joel chapter 2. Saan po ninyo yung mga Bibles sa lumang tipan. Dito po sa arrangement ng ating Old Testament. Ito po ang sumusunod kay Hosea, no? Hosea, Joel. Yan. Sikat na sikat ngayon ang pangalan ni Joel, ano? Ibang Joel ho ito, ano? Babasahin natin ang chapter 2, verses 31 to 38. Joel 2, 31 to 38. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord come. So, andito po ang theme. Andito po ang theme of the book of Joel. Ano po ba ang theme ng book of Joel? The day of the Lord. So, ano ba ang pinatutungkulan itong the day of the Lord? It refers to the future judgment, ano, sa parating na paghusga ng Panginoon. Hindi pa ho ito yung great white throne, ano? Yun pong tinutukoy dito na the day of the Lord refers to judgment. Hindi pa ho ito yung great white throne. Itong the day of the Lord na ito ho yung judgment of nations and judgment on earth na magaganap po during the tribulation time. Magaganap po ito sa tribulation time. So ito po ay nasa propesya na. Yan. 30, and I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord come. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. For in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord hath said. And in the remnant whom the Lord shall call. So, tingnan po natin, itong ating mga outlines. The book of Joel was written around 830 BC. At ano po ang meaning ng pangalang Joel? Yahweh, Yahweh is God. Yan. So, Joel's ministry was carried out in Judah. So, I hope ang ating isipan ay tumatakbo. Ano yung Judah na yan? Refers to Southern. Yan, Southern Kingdom, composed of the two tribes of Judah and Benjamin. So doon po siya nagminister, si Joel. And the theme of the book is the day of the Lord, referring to the future judgment. So again, I repeat, hindi po ito yung great white throne. Ito po yung magaganap sa tribulation time. Now, before we go into the judgment, ay meron pong bahagi dito na tumutukoy sa pagdating ng Banal na Espiritu. Yan. Verse 29, and also upon the servants and upon the handmaids in those days, I will pour out my spirit. Bisa natin sa 28. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. So, kailan ito? Kasi sa Old Testament, wala namang indwelling of the Holy Spirit in the Old Testament. Kundi, select few, Sino ba yung alam po ninyo sa Old Testament na kinasihan ng Holy Spirit, Si Samson, di ba? At isang dahilan ng paghina ni Samson ay hindi naman yung pagputol sa buhok niya. Di ba? Hindi naman yung pagkaputol ng buhok niya. Simbolo lamang yon, yung pagkaputol ng buhok ni Samson ng pag-alis na ng biyaya ng Panginoon sa kanya dahil sa katigasan ng kanyang ulo, yung kanyang stubbornness. Pero talagang pinanggagalingan ng lakas ni Samson ay ang
banal na Espiritu. And the Spirit of God moved upon Samson. Sino pa po ang mini-minister ng Holy Spirit directly, during Old Testament time? Si King David, Sabi ng Book of Acts, David by the Spirit spoke. At nung nagkasala sa David, ano yung prayer ni David? Take not thy spirit away from me. Pero hindi po lahat ng mga believers ng araw po ay indwelt, Ngayon, kailan naganap itong pouring out of the Spirit in all flesh? Kailan ito nagsimula, Kailan nang pasimula na ito po ay naganap, na ibinuhos na ng Diyos? Actually, nung in-anticipate na yung malapit na pagdating na yan, ang Panginoong Hesus mismo ang paulit-ulit na nagre-remind, the Comforter will come. The Comforter will come. Paulit-ulit niya sinasabi yan. It is expedient that I live. Dahil hindi ako alis, pag hindi ako alis, the Comforter will not come. At advantageous or expedient para sa inyo na siya'y darating because greater things will you do. Although not in intensity, but in magnitude ang pinag-uusapan diyan, Kasi nga, ang Panginoong Hesus na nag-minister, saan lamang po ang ministry ng Panginoon? Centered around what areas? Saan po lamang nakasentro ang pagmiministeryo ng Panginoon? Bansang Israel. Kahit yung kanyang mga 12 apostoles, sabi niya, wag muna kayong maglalalayo. Pero ang kanyang pinangako, paalis ako, pero magpapadala ako ng kapalit. Di ba? Ang mang-aaliw, the Parakletos, the Comforter, and greater things you will do pagdating niya. Kaya nga nung dumating na, nung malapit na, ano sabi ng Acts 1:8, inulit na ng Panginoon yan. And ye shall receive power. Di ba? So, yan ang pangako ng Panginoong Hesus. And ye shall receive power. So, Acts chapter 1, verse 8 yan. So, ito ang tanong ko. Kailan naganap o nangyari yung ipinangakong kapalit ng Panginoon, the Comforter? Anong event yan? O saang chapter and book nangyari yan? Hindi one. Acts chapter 2 na. Acts chapter 2. Oo, at ang naging significant na palatandaan ay yung pagbaba ng Banal Espiritu by a mighty rushing wind and filled the whole upper room, the second floor, at yung mga 120 disciples na nagkakatipon-tipon doon sa loob ng upper room ay bumaba ang Holy Spirit sa kanila in a form of what? Cloven tongues of fire. And then yung 11, yung 11. Tama ba ako? Hindi. Bali, 12 na uli. Kasi na-replace si na-replace si Judas, kaya 12 uli. Kaya pala sabi ng Bible, sa Acts chapter 2, and Peter stood with the 11. Kasi kung hindi ni-recognize yung pag-replace kay Judas ni Matthias, kung hindi yan kinikilala na legitimate na replacement si Matthias kay Judas, di sana ang sinabi ng Bible, and Peter stood with the 10, dahil wala na si Judas. Pero bakit sinabi ng Bible na, and Peter stood with the 11, dahil may recognition, kasi po, nagiging issue ito Nagiging tanong, yung bang pagka-replace kay Matthias, legitimate o hindi? Kasi sabi nila, dapat 12 lamang ang apostol na tunay. Kung nawala si Judas, ang candidate na qualified ay si Apostle Paul. Diba? Apostle Paul. Kaya 12 pa rin. O kung si Matthias, legitimate din. Di 13 na. Sa New Jerusalem, 12 lamang. 12 para sa 12 tribes and 12 para sa apostles. O, paano ngayon yun? Si Apostle Paul po, hindi na ho kasali doon. Kasi iba yung pagka-apostol ni Paul. He is the apostle to the Gentiles. Sa Israel ay yung original. At saka si Matthias,
qualified din kasi noong ang Panginoon po ay nagsimula ng kanyang public ministry, kasama na rin siya. Kasi isa yan sa qualification ng isang apostol ay dapat nakahalubilo niya ang Panginoon nung kanyang earthly ministry. So, ito pong kaganapan sa Acts chapter 2, bumaba ang Holy Spirit at dumapo sa ulo ng mga disipulo, ang parang dilang apoy, ito ay bumaba sa 120 disciples. At tuloy-tuloy po ito nagaganap na sa bawat merong naliligtas, ay bumababa po ang Holy Spirit. Kaso nga lamang, wala na tayong nakikitang dilang apoy. Dahil ang Holy Spirit po ay diretso na pumapasok sa isang mananampalataya, whether young or old, man or woman, regardless of your social status in life. Pag ikaw ay genuine believer, ang Holy Spirit ay nananahan. Ang tawag po diyan ay indwelling. So, kailangan po nating ma-emphasize yan kasi may pagkakaiba yan sa feeling. Iba yung feeling of the Spirit and indwelling of the Spirit. Kasi meron kayong mababasa sa Bible, be filled with the Spirit, di ba? Ephesians chapter 5. And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. So, magkaiba ba yan? Magkaiba ba yung feeling sa indwelling? Yes, magkaiba po. Ang indwelling, yan ho ay yung pananahan ng Banal Espiritu sa isang mananampalataya at the moment of salvation at hindi na po siya umaalis magpakailanman. Hindi na po siya aalis. Yun ho ang indwelling. Wala hong percentage yan. Huwag niyo sabihin na ang Holy Spirit ko parang 80% pa lamang. Walang ganoon. Hindi niyo sasabihin na, 95% pa lamang ang nananaan sa akin na Holy Spirit. Ay parang mahina ang espiritu ko ngayon, parang 10% lamang yata. Walang ganoon, Ang indwelling po is always 100%. So ano po naman po ang feeling of the Spirit? Yun ho ang iba-iba. Yun ho ang iba-iba. Kasi po ang feeling of the Spirit, it means the control. It is the control of the Spirit. At paano po nade-determine yan, yung control of the Holy Spirit? Sigun ho yan, or base sa kung paano natutupad ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kapag ang salita ng Diyos nagaganap sa ating buhay, that means we are controlled by the Spirit. Kasi nga, sino bang author ng Bible? The author of the Bible is the Holy Spirit. Holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Kaya ang author po ng Bible ay ang Holy Spirit. Kaya the more na ipapamuhay natin ang salita ng Diyos, ay the more po na tayo po ay controlled or filled with the Spirit. Ngunit kung sa kabila na alam natin ang kalooban ng Diyos, ang Kristiyano ay mapagsariling kalooban pa rin. Sariling kalooban pa rin niya ang nasusunod. Ibig sabihin, hindi po siya nakokontrol ng Holy Spirit, meaning He is not filled. Instead, He is filled with what? Anong pumupuno sa Kanya? Pag hindi ka filled with the Spirit, anong nag-fill sa'yo? Di filled with self, punong-puno ka ng sarili mo. Sarili mo lamang ang kumokontrol. Yung iba naman, filled with wine. Diba? Be not filled with wine. Be not drunk with wine. Dahil yung iba po ay controlled ng wine. O kung sober, pero sariling kalooban ang nasusunod, filled with self. Ngunit kung ang salita ng Diyos ang nagrurule sa buhay ng isang anak ng Diyos, yan ang tinatawag na filled with the Spirit. So ang tanong, sa lahat ba ng pagkakataon, ang Kristiyano na ipapamuhay ang salita ng Diyos? Hindi nga Pero pasalamat tayo, yung indwelling of the Spirit ay hindi dun binabase, kundi yan ho ay permanente na. We are sealed with the Spirit of God. So, kailan naganap itong propesya ni Joel? It was fulfilled partially in Acts chapter 2, 14 to 16.
So ito ulitin po natin, ano? Joel 2:28. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. And also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit, and I will shew wonders in the heavens and in the earth. So ito pong verse 30, ewan ko kung napapansin po ninyo, no? Acts chapter 2, verse 29. Sorry. Yun pong Joel 2, 28 and 29, na fulfills Acts chapter 2. Pero itong verse 30 ng Joel, up to 31, kailan ho ito mafulfill? Kung yung part na Joel 2, 28 and 29, na fulfills Acts chapter 2, kailan mafulfill itong Joel 2, 30 and 31? Ibig sabihin, magkadikit lang na verse, pero yung distance, 2,000 taon na ngayon, di ba? Yung distansya niya. Kung yung Acts chapter 2 took place in AD 30, assuming AD 30, naganap. AD 30 naganap ang, thank you, Acts chapter 2. Salamat, Brad. Kung AD 30 naganap ang Acts chapter 2, anong petsa na ho ngayon? We are now AD 2025. Assuming mamaya po, magsimula na ang Great Tribulation dahil magra-rapture mamaya, di simula na rin ang Great Tribulation. Doon pa lamang po mafulfill ang Joel chapter 2, verse 30. Kaya napansin niyo po, yung diferensya. Kaya, alam niyo po, pag nag-aaral kayo ng prophecy, maging maingat po tayo, maging sharp ang ating isip. Dahil, ang mga propeta po, they look into the future, pero ang tinitingnan po na lamang nila ay yung mga tips minsan. Halimbawa, andito yung propeta, tumitingin sila sa malayo, sa darating na panahon. Kunyari, tumitingin sila sa mga ilang bundok, ilang layer ng bundok. Pag tumitingin ka sa ilang layer ng bundok, usually ano lamang ang nakikita mo? Di ba yung mga mountain tops, yung bundok, yung tuktok lamang ng bundok? Malimit ko pong ma-experience yan pag nagta-travel going to Cordillera. May mga bundok na asa na ba tayo? Ang layo ng binibiyahe mo, pag ganyan-ganyan ka. Sobrang ilang oras ka na nagbibiyahe, yung pala, ang tinawid mo lamang, isang bundok lamang. Naalala ko isang turistang Koreana, sabi niya, ang daming bundok dito. Ano sabi niya? Ba't di nyo na lang tinanel para diretso na lang? Sabi niya sa akin. Sabi ko, magastos yata yun. Ibobor mo lahat ng bundok para diretso ka na lamang daw, sabi niya. Ewan ko, yun ang naisip nila eh. Ang ginawa ng mga gobyerno natin, inuunti-unti na ini-slice, di ba? Papalapit ka ng papalapit. Papalapit ka ng papalapit. Nakakatawa nga, nung may nakikita ko sa internet po na picture ng Baguio nung araw. Ang lawak pala ng Baguio nung araw, 1900s. Mga Amerikano po ang niyan eh. Amerikano ang nag-develop niyan, ano? At ang hirap pong gawin yan. Actually, bago pa si Canon, meron pa nauna na engineer na nangasiwa nung ginagawa yung daan patungo sa Baguio. Pero hindi niya kinaya kasi mahirap talaga yung terrain, napakahirap na proyekto yan. At ang dahilan po na maraming mga Hapon dito, Koreano, wala pang digmaan, nagtatrabaho sila sa Cannon Road. Ang mga ibang lahi, dito po nag-abroad sa Pilipinas para magtrabaho. Andun sila sa mga minahan, andun sa mga quarries, andun sa mga gawa ng kalsada, lalo sa Mindanao. Maraming Hapon doon. Anong negosyo ng mga Hapon sa Mindanao? Alam niyo kung ano? Abaka. Kilala sila dyan sa Abaka. Kaya may mga komunidad pa ng mga Hapon din hanggang ngayon. Mga anak ng Hapon, nandyan sila, mga apo. Oo. At gusto nga nila, i-recognize rin sila ng Japanese government na Hapon sila. Kasi parang sa Pilipinas, undocumented din yung iba sa kanila. Kasi mabata pa sila noon eh. Sumiklab ang digmaan,
dito na sila pinanganak, hindi na sila naparehistro, kaya matatanda na sila ngayon, gusto nila silang ma-recognize ng Japan. Eh, ang hirap ng proseso, no? May DNA pa yan, totoo ba na anak ka ni ganito? Asa nang makakapagpatunay na kamag-anak nyo? Eh, kopong-kopong pa yun. Oo, mga descendants sa mga leftover ng mga Japanese dito. So, nakikita ko po yan, pagka paakit ka ng bundok, akala mo ang lalapit, ano? Kasi nakikita mo ang mga mountain tops. And then, pag malapit ka na sa bundok na yan, makikita mo, meron pa palang malayong distansya. Valley, malawak na distansya yung dalawang bundok na magkatabi. So, ganun po ang prophecy. Pag sumisilip sa future ang propeta, nakikita niya mga mountain tops na parang magkatabi. Parang magkatabi lang. Parang yung Day of Pentecost, and then yung tribulation, parang magkatabi lang na event, parang magkasunod lang. Pero hindi nila nakita na between the Day of Pentecost in Acts chapter 2, meron pa palang church age. Kagaya ngayong panahon natin, church age to, di ba? Tama ba ako? Tayo ngayon ay nasa church age. Hindi nila alam yan. Hindi nakita yan ng mga prophets. Ang nakita lamang ni Joel, dadating ang Holy Spirit. And then, verse 30, susunod na, ang buwan ay didilim. Ang bituin ay magiging kulay dugo. Ang araw ay magiging kulay dugo. Para bang magkatabing event lang? Pero hindi nila na-realize, in between Acts 2, the Day of Pentecost, and tribulation time, na mangyayari ang future judgment, ay may 2,000 years na church age. Ito yung panahon natin, church age. Hindi nila nakita yan. Wala silang ideya niyan. So I hope matatandaan po ninyo yan, Yan ang isang bagay na hindi po napansin, hindi nakita ng mga Old Testament prophets. Kaya pag binabasa niyo ito, 28 and 29, ano ito? Naganap ito in Acts chapter 2, ibinuhos ang Espiritu ng Diyos sa lahat ng nilalang. Ang inyong mga anak na babae at mga lalaki magsasalita. Yan. O dinatupad na noong Acts chapter 2. And then all of a sudden, 30, and I will shew wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillar of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord come. Tribulation time na ito . Pero kung titingnan mo sa history, Acts chapter 2, it is followed by church age. At gaano nakatagal ang church age? Mga kapatid, 2,000 taon na . Nung tinatag ng Panginoon ng kanyang iglesia, AD 26, ngayon po ay malapit ng mag-AD 2026. Napansin niyo? Kung nagsimula ang public ministry ng Panginoon, AD 26, ilang buwan na lang, anong petsa na? AD 2026. Ibig sabihin, ang church ay 2,000 years na hindi nakita ni Joel yan, na ang haba pala ng pagitan ng verses 28 and 29 at ng verse 30. Dahil nilagay ng Panginoon ang period of time known as the church age. Kaya, ang tawag po dito sa pagdating ng Holy Spirit is the day of the Spirit. Joel 2, 28 to 32 was partially fulfilled in Acts 2, 14 to 21 at the day of Pentecost. The Spirit will come upon both young and old, men and women, to any race or any social standing before the great day of the wrath of God will come. At yan po naganap hanggang ngayon, sa lahat ng naliligtas, ang Holy Spirit po ay ibinubuhos ng Panginoon. Ang tawag doon ay indwelling. Kaya nananahan ngayon ang Holy Spirit sa lahat ng kanyang mga anak. Ngayon, ano po ang ibig sabihin na nananahan ng Holy Spirit sa kanyang mga anak? Siya po ang earnest. Ano yung earnest? Down payment. Nagbibigay kasiguruhan sa atin na lahat ng ipinangako sa atin ng Diyos ay mamamana nating lahat, nag-down na nga siya, di ba? Kumbaga,
Nagpatikim na sa atin. Sa mga taong kausap natin, totoo ba talaga yung sinasabi mo? Oo, totoo yung produkto ko. May dala nga ako sample, o tikman mo. So, sample pa lamang yan. So, yung lahat ng order mo, makakarating yan. Ito nga ang sample ng aming produkto. So, pinatikim ka ngayon, o, di ba? Ang Holy Spirit po, siya yung earnest down payment ng Diyos. At nananahan po siya ngayon sa atin, ano? At hindi na po aalis. Letter B. Christians today should be working, praying, witnessing to the lost world before this terrible day. Kaya, itong in-between na ito, between the day of Pentecost and the tribulation time, bago dumating yung great judgment day, ano ang gagawin natin bilang mga believers? Inutusan tayo ng Panginoon, di ba? Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. So yan ang ating duty. Yan ang ating obligasyon na kailangan mong gampanan. Before the great and terrible day of the Lord's second coming. Now, dito po sa Joel, meron din po tinatawag na, hindi lamang po Day of the Spirit, which took place in Acts 2, kundi the Day of the Lord, which means the future judgment. Lipat tayo ng chapter. Joel 3, 1-8, For behold, in those days, and in that time, when I shall bring again the captivity of Judah and Jerusalem, I will also gather all nations and will bring them down into the valley of Jehoshaphat, and will plead with them there for my people and for my heritage Israel, whom they have scattered among the nations and parted my land. And they have cast lots for my people, and have given a boy for an harlot, and sold a girl for wine, that they might drink. Yea, and what have ye to do with me, O Tyre and Zidon, and all the coasts of Palestine? Will ye render me a recompense? And if ye recompense me swiftly and speedily, will I return your recompense upon your own head? Because you have taken my silver and my gold, and have carried away into your temples my goodly pleasant things. The children also of Judah and the children of Jerusalem have ye sold unto the Grecians, that ye might remove them far from their border. Behold, I will raise them up out of the place whither ye have sold them, and will return your recompense upon your own head. And I will sell your sons and your daughters into the hand of the children of Judah, and they shall sell them to the Sabaeans, to a people far off, for the Lord hath spoken it. Verse 9, proclaim ye this among the Gentiles, prepare war, wake up the mighty men, let all the men of war draw near, let them come up, beat your plowshares into swords, and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. Assemble yourselves together round about, thither cause thy mighty ones to come down, O Lord. Let the heathen be wakened, and come up to the valley of Jehoshaphat, for there will I sit to judge all the heathen round about. So para po itong may double application nito eh. May double fulfillment, ano? Meron po itong immediate future na fulfillment. Kagaya nung, sino po nakakaalala dun sa Matthew 24? Pag binabasa nyo Matthew 24, nakikita nyo rin din yung ang langit ay didilim, ang buwan ay mamumula, ang araw ay mamumula, ang bituin ay malalaglag. Matthew 24 yan. Pero ang context, sabi ng mga alagad, Lord, pagmasdan yung mga bato na ginamit sa templong ito, ang gagara. Anong sabi ng Panginoon, darating ang araw na walang maiiwan dito na ni isa na magkapatong.
Meaning lahat ng bato sa Temple of Jerusalem ay gigibain, wawasakin. Di ba meron siyang immediate future fulfillment? Kailan yung immediate future fulfillment nun? AD 70. Pero kung babasahin mo yung buong chapter ng Matthew 24, hindi naman namula ang araw. Hindi naman nalaglag ang mga bituin. Pero nasa chapter din na yun. Kaya kung makikita nyo, parang meron dalawang application eh. The one is applied in the immediate future, which happened in AD 70, but part of the chapter, ang kanyang fulfillment ay kailan magaganap? Malayo. Kailan ba magaganap na ang mga bituin po ay malalaglag? Kailan magaganap yan? Yung tribulation time yan eh. Oo. Kaya nga ako, hindi ako makumbinse, nung nag-aaral na ako ng Bible, hindi ako makumbinse na yung, sabi nila, yung araw, yung sun is a star. Hindi star yan. A star is a star. And the sun is a sun. Sila lamang nagsasabi na ang araw daw natin, ang pinakamalapit na bituin. Ang bituin, no, iba ang itsure. Parang luminaries yan sa langit. Kahit tingnan mo nga siya sa isang ang tawag sa mga camera na matataas ang resolution, ang tawag doon, mga high resolution camera. O, pag zoom mo yan, iba itsura niya. Ibang-iba ho. Ibang-ibang itsura. Yan ang mga malalaglag na mga bituin na sinasabi. At yan, mga kapatid, hindi pa nagaganap. Hindi pa ho nangyayari yan. Pero sa Matthew 24, may bahagi ng Matthew 24 na naganap. At ano yun? Yung destruction of the city of Jerusalem and of the temple of Herod. Naganap yan. Kaya itong Joel chapter 3, parang, kala ko ba future, but may Tiro at may Sidon. Ba't nababanggit ang Tiro at Sidon dito? Kasi nga, again, merong immediate future fulfillment at meron din itong application sa far distant future. At yung far distant future na fulfillment of this judgment on the great day of the Lord, nabanggit dito, the Valley of Jehoshaphat. Nabansin nyo? Ano yung Valley of Jehoshaphat dito? Kung di ako nagkakamali, mga kapatid, ayan yung city of Megiddo. Kaya nga, Armageddon. Armageddon. It will happen in the plains of Megiddo. At merong phenomenon po ngayon, mga kapatid, na parang ewan ko, kung kikilabutan kayo, for thousands of years, yung ilog Euphrates na yan ho ay napakalawak na ilog. Pero ngayon ho ay natutuyo. Subukan nyo i-search sa internet at this present time. Unti-unti ho natutuyo ang ilog Euphrates. At maraming nare-reveal na mga struktura din sa ilog na yan. Pero ano ang significance na natutuyo ang ilog na yan? Kasi nasa propesya na diyan tatawid ang mga armies patungo sa plains of Megiddo. Kasi nga, finufulfill na unti-unti ang propesya ng Israel ay kukubkubin ng pinagsamang puwersa ng iba't ibang bansa, United Nations against Israel. Zechariah chapter 14. Kaya parang may sense na ang Euphrates ay matutuyo. Dahil sa panahon na yan, mauubos na ho ang fossil fuel. At pag ubos ng fossil fuel, ano na lamang po ang means of transport? Marcha or kabalyeros. Kaya nga sabi sa Bible, ang dugo na dadanak sa ilog Euphrates ay aabot sa bibig o sa bridle, yung pinagtatalian ng renda ng kabayo. Dahil mangangabayo na lamang ang mga tao by that time. O maglalakad, magmamarcha. So yun po, nasa hula pa rin ni Joel, kaso nga lamang, hindi niya ito tinawag na Plain of Megiddo or Armageddon, tinawag niya ito sa pangalang the Valley of Jehoshaphat. Yan, the Valley of Jehoshaphat. So yan po yung the great day of the Lord. Kailan magaganap yan?
tribulation time. So the basis of this judgment of nations is their treatment of the nation of Israel, the Jewish people. In this day, pagdating po nung the day of the Lord na yan, as prophesied by Joel, magkakaroon po ng final retribution o pagiganti ng Panginoon. Kasi lahat ng umaapi sa Israel, pinagtatanggol din ng Diyos eh. Inapi ng mga Germanic tribes, inapi ng, lalo na ng panahon ni Hitler, ang mga Hudyo. O ano nangyari kay Hitler? Ano yung kanyang pinapangarap na a Reich that will last 1,000 years? Pagkamatay niya, ang Germany na split, di ba? Pinagati-hatian ng Allied forces. Merong East Berlin, West Berlin. So, ano pa nangyari? Matapos na may balik ang bansa sa Israel, 1948, pinag-iinitan ng mga Arab countries ang Israel. Nagkampi-kampi ang 6 na bansa against Israel. Yung kilala sa history na Six-Day War. Anong year yan? Anong year? Mga 70s yata yan. Bata pa ako noon. No? Six-Day War. Narinig yun na? Six-Day War. 1974 yata yan. Bago ako mag-elementarya yan. Bakit tinawag na Six-Day War yan? 6 na araw lang tapos na ang digmaan. At ang pinagtataka nila, yung pagka-destroy sa mga convoy ng mga kalaban, parang unnatural. Bakit unnatural? Yung mga truck nakatihaya na wala namang tama, hindi naman pinasabog. Ba't mga nakabaligtad? Alam niyo yung turtle top, yung pagong na nakatihaya, ganon, pero walang damage. Walang damage yung truck, nakatihaya. Mga modern day miracle na yan. Pinagtatanggol ng Diyos ang kanyang bayan. Meron yung in-encircle na sila. Ginamit na mapa ng mga Hudyo, mga sundalo. Binasa nila ang Old Testament. Na nung panahon ng pagkukubkob, may hari na nagpahukay ng tunnel para yung water supply galing sa labas makapasok sa loob. Kaya nagtataka yung kalaban, nasa siege ang Israel, pero hindi na-surrender. Ba't hindi na-surrender tong bayan to? Napaligiran na sila. Hindi nila alam, yung tubig pumapasok sa loob dahil ang hari ay nagpahukay ng tunnel para yung tubig makapasok. Nakakapagtanim sila sa loob. May tubig sila sa loob. At nung modern time, modern day war na, Six-Day War yan, napaligiran ng bansang Israel, hindi nila magagawin nila. Bible ang hinanap nila. Binasa nila sa Old Testament, saan banda? Saan banda yung tunnel yan? Baka buhay pa yan. Na-discover nila, buhay pa yung tunnel. Hindi pa nagko-collapse. At nagamit nila yan, palabas, para yung kalaban, na sorpresa yung kalaban, na ang Israel nasa likod na nila. Kaya saglit lamang po yung gera. So ang Diyos po, ipinagtatanggol ang kanyang bayan, magpahanggang ngayon. Pero yung day of the Lord na yan, that will be the final retribution. Ang maganda nga pagka-describe sa Zechariah, di ba? Kung nababasa niyo yung book of Zechariah chapter 14, sa tribulation time, pag climax na yan ng tribulation time, Armageddon, yan yung climax. Bago ma-encircle ang bansa at ma-wipe out, sabi ng Bible, the Holy Spirit, the Lord Jesus Christ will come. At pagbaba niya, yung kanyang paa ay, kung sa rapture, saan tumuntong ang paa ng Panginoon ng rapture? Sa ulap. But after 7 years, sa panibagong pagbaba ng Panginoon, saan na siya aapak? Sa bundok ng Olibo. At ang bundok ng Olibo ay madidivide sa 4. Bubuka, magkakaroon ng great valley, sabi ng Bible. And the nation of Israel ay itatago ng Diyos sa valley. At ang makikidigma laban sa United Nations ay ang Panginoong Jesus. Sabihin nyo, United Nations, maganda layunin ng United Nations. Mali. Alam niyo po, ang United Nations, hindi po ang Diyos ang nagpanukala niyan. Si Nimrod ang unang nagpanukala niyan. Hindi rin po sila Carlos P. Romulo.
Hindi rin po yung mga sila Roosevelt ang nagpanukala na magkaroon ng United Nations. Matagal na po ang United Nations. Yung konsepto, yung spirit ng United Nations, kailan nagsimula yan? Nung itinatayo ang Torre ni Babel. Ano sabi ni Nimrod? Baka magkawatak-watak tayo. Gumawa tayo ng tore para hindi tayo magkawatak-watak. Para isa lamang tayo at isang wika lamang tayo. Yan na ho ang espiritu ng United Nations. Kaya nga tayo pinag-iwahiwalay ng Diyos. Nilagyan ng border, pinag-iwahiwalay ng tubig, pinag-iwahiwalay ng ilog, para nga magkaroon tayo ng kanya-kanyang teritoryo, kanya-kanyang lugar. Ang ginagawa naman na iba, lahat ng barrier binebreak. Naglagay pa ang Diyos ng language barrier, di ba? Pati yung language, naging barrier yan eh. Doon ka na nga lang sa inyo, hindi ka maintindihan. Doon ka na tumira sa inyo. Kasi nga, language barrier. Pero ang ginagawa ngayon, high-tech na ngayon. Kapag naglagay ka ng earphone sa tenga mo, kahit na ang speaker sa United Nations, halimbawa, Chinese, hindi ka marunong mag-Chinese, in real time, natatranslate na sa language mo kung ano sinasabi niya. Parang AI, ano? Parang AI yata yan, ano? Ang bilis. Nawala na yung language barrier. Ano? So, anong pong tawag dyan? Final retribution. Ang uling paghihiganti ng Diyos. Yung tinatawag na recompense. They will receive the recompense. Gagantihan sila ng Diyos sa ginawa nila sa kanyang bayan. Ano ang basis ng judgment dito, the judgment of nations? Their treatment. Actually, naulit yan sa Matthew 25. Buksan natin, ano? Matthew 25. 41. Matthew 25. Yan. Yan. So, yung friendly nations, sheep nation tawag doon, the sheep nation. 31, umpisa natin sa 31. When the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats. And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Then shall the king say unto them on his right hand, Come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was an hungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was a stranger, and ye took me in. Naked, and ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, and fed thee, or thirsty, and gave thee drink? When saw we thee a stranger, and took thee in, or naked, and clothed thee? Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. For I was hungered, and ye gave me no meat. I was thirsty, and ye gave me no drink. I was a stranger, and ye took me not in. Naked, and ye clothed me not. Sick, and in prison ye visited me not. Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me. So, ito po yung treatment, ano? Sino yung least of these? Yan po yung kanyang bansa, the nation of Israel. Kung ano yung trato ninyo sa aking bayan, ano? Yan ang magiging pasihan ng judgment ng Panginoon. Dito sa
judgment of nations. At actually, meron pa itong pangutya. Balikan natin yung Joel, ano? Parang may pagka-sarcastic ang sinasabi dito ng Panginoon, ano? Sa verse sana ba yan? Yung though you beat your 10 verse 10. Proclaim you this, verse 9, among the Gentiles prepare war. Wake up the mighty men. Let all the men of war draw near. Let them come up. Beat your plowshares into swords. Tanong, ano ba yung plowshares? Araro. Yan. Kahit lahat ng instrumento ninyo, lahat ng tools ninyo, parang gano'n, parang sinasarcastic sila dito ng Panginoon, but through Joel, no? Kahit na lahat ng inyong mga implements, mga equipments, lahat yan, i-convert ninyo into tools of war. Hindi nyo mapipigil ang judgment ng Panginoon. Ngayon, maulit yung phrase na yan, pero sa, sa millennium, they will beat their swords into plowshares and their pruning hooks, and their spears into pruning hooks. Sa millennium naman, lahat ng tools of war, magiging tools for peace. So, yun po ang pagkakaiba, no? Sa millennium, walang digmaan. Walang tools for warfare. Lahat ng tools sa pandigma, magiging tools for peace, agriculture, for progress, for development. Pero dito, iba. Kahit pa, sabi ng Panginoon, lahat ng inyong mga farming tools, ang inyong mga asarol, ang inyong mga araro, gagawin ninyong mga sibat at espada, hindi yan makakatapat sa Panginoon at sa judgment na parating. Hindi niyan mapipigil. Assemble yourselves, come all ye heathen, and gather yourselves together round about. Thither cause thy mighty ones to come down, O Lord. 10, beat your plowshares into swords, and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. Yan. 12, let the heathen be wakened and come up to the valley of Jehoshaphat. So, Armageddon ito. Magtipon-tipon na kayo sa plains of Megiddo. For there will I sit to judge all the heathen round about. Actually, napaka-graphic nung pag-describe sa Zechariah 14. Habang nakatayo ang mga tao sa kanilang mga paa in their trenches, nalulusaw, di ba? Nalulusaw yung kanilang laman. Silipin nga natin yan para makita natin. Parang nuclear, destruction. 4, and his feet, 14:4 of Zechariah, and his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, bundok talaga ng olives, which is before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall cleave into the midst thereof toward the east and toward the west, and there shall be a very great valley, and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south. And ye shall flee to the valley of the mountains, for the valley of the mountains shall reach unto Azal. Yea, ye shall flee like as ye fled from before the earthquake in the days of Uzziah king of Judah. And the Lord my God shall come, and all the saints with thee. So, ano na to? Pagbaba na ng Panginoon, kasama ang mga na-rapture. The saints with thee na eh. So, ito na yung describe din sa Revelation, ano po, na the armies behind the Lord. Mga na-rapture ito, bababa. Saan po tayo? Verse. And it shall come to pass in that day that the light shall not be clear nor dark, but it shall be one day which shall be known to the Lord, not day nor night, but it shall come to pass that at evening time it shall be light. Wow. And it shall be in that day that living waters shall go out from Jerusalem. 9, and the Lord shall be king over all the earth. Yan. Sana yung sinasabi ko na ang mga tao po ay mamamatay sa kanilang mga trenches, ano?
Saan na yung part na yan? Hindi ko po makita, ano. So meron diyang, ano yung dinidescribe po na mga kalaban ng bansang Israel po ay ipagtatanggol ng Panginoon, ano. At sila yung mga ngamatay sa kanilang mga trenches. Malalaglag ang kanilang mga mata, mako-consume ang kanilang mga laman. Hindi ko makakita. Kayo na lamang po maghanap. Verse. Verse of Zechariah 14. Ah, ayan, oh. Zechariah 14. And this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. Oh, ito na nga. Nakikidigma sila laban sa Israel, the whole armies of all nations, ano? Their flesh shall consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their holes, and their tongue shall consume away in their mouth. Yan. Ngayon, meron pang dagdag na description niya sa book of Ezekiel kung gaano katagal yung duration ng burial. Meron pang mga, ano dyan, mga detail na dinagdag sa Ezekiel eh. It will last, yung burial po, na 6 months. Siyempre, pag dumating yung time na yan, ano? Modern time na yan. Maliban sa ililibing, marami pa dyan ang kinain na ng mga, mga ibon, mga wild birds, wild animals. Kaya ang tawag nga dyan, supper, the great supper of the Lord, the great marriage supper. Pero yung marriage supper, hindi pala kainan sa isang long table, kundi tinutukoy na supper of the Lord ay yung pagbaba ng mga wild birds and animals para kainin itong mga katawan ng mga kalaban ng Israel. Ano? Yan ang tinutukoy na the great supper of the Lord. Sige, fill yourself, help yourself, pagpakabusog kayo, at yun pong matitira, ililibing sa mga mass graves. Magkakaroon ng mass burial that will last. Ang clean up po ay tatagal ng hanggang 6 months. Imagine, yung dami ng ililibing. Primo, armies. Ang China, ilan ang army ng China? Ilang milyon yung pinagmamalaki ng China? 11 million yata. Ang Russia, ilang milyon? Milyon din ang army ng Russia. Ang North Korea, milyon din ang kanilang army. 7 months ay tatagal, Brad. Hindi pala 6 months, 7 months. Na Ezekiel. Bari mo. May dadag pa pala isang buwan. So, ang Pilipinas, ilan po ang active personnel natin? Sama na natin ng pulis para dumami. Wala pang 1 milyon. Bakit? Hindi kaya magpasweldo. Hindi natin kaya pasweldohin na napakaraming sundalo. Kaya parang nasa less than 300,000 lang yata ang active personnel natin eh. Meron nga tayong shortage sa police. Alam niyo po yung shortage natin sa police? For every 5,000 Filipino, isang police lamang po ang available. Ang masakla pa dyan, kukunti na nga ang police natin, hindi pa lahat kompleto sa baril. Kaya yung iba, batuta pa lang hawak. Pero mo, nag-graduate ka ng pagka-police,
commissioned ka na, and then, asan ang armas ko po? Wala pa wala pang issue eh. Nagbatuta ka muna. Bakit hindi natin kayang pasweldohin ng 1,000,000 sundalo? Kailangan sa DPWH ang pondo kasi kailangan sa flood control. Kasi binabaha tayo, kaya diverted muna yung pera. Kaya walang pondo. Ngayon, yung milyon-milyon na yan, imagine, ilang bansa pa lang ina-mention ko. United Nations po yan. Bakit United? They will be deceived. Sino magde-deceive sa kanila? The Antichrist. At bakit madideceive sila? Merong katandem itong Antichrist, the beast. Sino yung katandem ng beast? Yung kasama niyang maunang ibubulit sa lake of fire, the beast and the false prophet. Bakit? Ang false prophet gagawa ng maraming miracles para ma-back upan niya yung beast, para mga tao ay mamangha at para sila mga na-hypnotize. Oo nga, wala nang higit. Di ba yung Antichrist mamamatay ng 3 days, pero babangon? Alam niyo ba yun? Nabasa niyo ba sa Revelation yun? Antichrist nga siya, iduduplicate niya ang Panginoon. Kung paano po ang namatay ang Panginoon ng 3 days at bumangon after 3 days, ganun din ang gagawin niya. Kaya lalong bibilib ang taong bayan sa kanya. Lalong maniniwala ang buong mundo. Sabi sa Revelation, sinong makakatulad sa dakilang halimaw? Sinong makakatulad sa kanya? Biri mo, namatay na, 3 days na, declared clinically dead. 72 hours, muling nabuhay. Kaya mga tao, lalong mahanga at mapapanganga. Kaya pag sinabi niya, tara, lusob tayo sa Israel, sunod-sunuran naman po ang mga tao. Usong-uso na ngayon, yun, yung mga, maraming malilin lang, talagang mga tao. Sige po, tayo po'y pagpatuloy natin mamaya, tayo po'y tumayo, tayo po'y magtapos na po sa ating panalangin. Salamat po, Ama, sa mga paalaala ng salita, Ama, na bagaman ito po, Ama, ay 1,000 taon na nakalipas, subalit ito po ay naglalarawan ng mga kaganapan na nagaganap sa aming panahon, sa panahong ito, na lalong nagpapatibay, Ama, ng aming pananalig na inyong salita ay siyang katotohanan at hindi ma-frustrate, kailanman ay walang tuldok o kudlit, Ama, ang hindi matutupad, kundi ang lahat po ay magaganap. Maging sa mga propesiya sa future, nawa po, Ama, kami matagpuan ninyong masigasig at tapat na ginagampanan yung mga habilin bago dumating ang dakilang araw ninyong paghatol sa sanlibutan ito. Bigyan niyo po, Ama, sa amin ang sigasig at ang pagmamahal sa inyong gawain at ihayo yung mabuting balita sa lahat ng mga nilalang. Bless niyo po, Ama, pagpapatuloy ng aming gawain, patuloy kayong mangusap at may taas sa aming kalagitnaan. Ito po ay aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Tawagin po natin ang ating tagapagpawit.